Isang mapagpalang araw po ng Huwebes, October 23, 2025. Kabayan, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe and then pahit na rin ang notification bell. Maraming salamat po. Sa kasalukuyang update natin, ang bagyong Salome ay patuloy pong dumadaan dito po sa ilang bahagi po ng extreme northern Luzon. Pero hindi naman po siya direktang tatama sa ating Philippine landmass. Huli pong namataan ang bagyong Salome, 160 kilometers northeast of Itbayat, Batanes, at meron po siyang lakas ng hangin ngayon, nagme-maintain sa 55 kilometers per hour malapit po sa may sentro. At may bugsong umaabot naman sa 70 kilometers per hour. Meron naman po itong pagkilos pa southward sa bilis na 25 kilometers per hour. Mabilis po yung pagkilos nito. Kaya naman pagdating po ng Biyernes, inaasahan po na ito'y masihina pa into low pressure area category bago po lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero ngayong araw din po ng Huwebes, nakataas pa rin ang strong wind signal number 1 sa ilang bahagi ho ng Batanes, western portion ng Babuyan Islands, kasama ang northwestern portion po ng Ilocos Norte. Etong signal number 1, merong warning lead time na 36 hours. Merong bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Pero tulad na aking sinasabi, posibleng ibaba rin naman yung warning signal. Depende kapag mas lumayo pa ang direction po ng bagyong Salome. No? Sumasabay kasi ang bagyong Salome, dyan po sa high pressure sa taas, yung hangin po na malakas ang pressure pababa. Pero hindi naman talaga direktang tatama po sa ating kalupaan. Pero magkagayunman, nagtaas pa rin ang pag-asa ng heavy rainfall warning sa area ho ng Batanes. Ngayong hapon po ng Huwebes, meron po tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Batanes. Pagdating naman po ng Friday po ng hapon, 50 to 100 mm din ang mararanasan na dami ng pag-ulan. Diyan pa rin po sa may Batanes. So minimal lamang o kakaunti yung mga lugar na dadaanan ng bagyong Salome dahil mahina lamang siya. At eto, marami nagtatanong sa atin kung lalakas pa daw ba ang bagyong Salome. Sa pinakahuling pagkatala po natin, hindi po ito nakikitaan ng potensyal na lalakas kahit po sa tropical storm category, lalo na sa typhoon at super typhoon. Inaasahan na mas hihina pa ito sa paglipas po ng mga oras or ng mga ilang araw. Pagdating ng Friday ho ng hapon ay magiging isang ganap na lamang ito na low pressure area. Magkagayon man, meron pa rin tayong ibang weather system na nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Diyan po sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, patuloy pa rin ang makakaranas ng maulap na kalangitan lalo na bandang hapon. No? Dahil po sa easterlies, asahan ng isolated rains and thunderstorms. Sa area naman po ng Metro Manila at ilang bahagi ng ating bansa, may tsansa pa rin na makaranas po ng maulap na kalangitan, lalo na sa may hapon at sa gabi dahil po sa mga localized thunderstorms. Sa area ng Mindanao, Southern Leyte, Cebu, Bohol at Siquijor ay makakaranas din na medyo maulap na kalangitan pero mas mataas pa rin yung tsansa na maging maganda yung panahon dahil yung mga lugar na yan ay naaapektuhan pa rin ng mahinang ITCC or Intertropical Convergence Zone. So kahit sabihin natin na mahinang bagyo lamang ang bagyong Salome, hindi pa rin natin ito pwedeng balewalain dahil nga sa patuloy na pagbabago sa climate change. Kahit po tama yung nasa forecast natin na ito hindi lalakas, may mga tsansa pa rin na magbago sa kilos at galaw po ng bagyong Salome. So mas maganda na patuloy nating i-monitor, bantayan at galaw ang kilos nito para ho lagi kayong ma-update. No? Kinakailangan nyo po mag-like and subscribe sa ating channel. Mamaya mag-update po muli ako sa lagay ng ating panahon. At yan lang po muna ang pinaka-latest update natin ngayon. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.